Okay, wholeheartedly, dinededicate din namin ang episode na ito sa Mick Jill, Michael Sager and Jillian Ward followers, mga subscribers natin dito na talaga namang grabe din. Ang dami rin pala mga followers ng mga yan na gabi-gabi ay ini-enjoy nila ang My Ilonggo Girl na napapanood po sa Kapuso Network, ang GMA7. Eto na nga, kasi di ba binalita natin the previous episodes na 10/10 na ni-rate ni Michael, si Jillian, ang close na sila ngayon. Tapos yun na nga, naglalabasan din yung talagang wala pa namang opisyal na relasyon itong sina Cassie at saka si Michael. Kasi nga, ini-enjoy pa nila ang kanilang friendship. Although talaga namang hindi mapasisinungalingan na itong si Michael ay sobrang close sa family ni Cassie Legazpi. But that's beside the point. Kasi si Cassie naman ay may sarili ning karir na tinataha. Kasi itong si Michael, siyempre, alam naman niya yung trabaho niya bilang isang ka-love team ni Jillian na sa dami nga ng nagpapakilig, ang dami na tuloy nagsiship na sana kayo na maging official na magjowa na. But the thing is, hindi natin sila makokontrol, hindi naman natin alam kung anong mga mangyayari sa kanila in the future, but they are very honest enough to telling us or to relating to us na okay sila as co-workers at okay din sila as friends behind the camera, na kung ano man yung namamagitan is talagang sincerely ay dahil sa bunga ng kanilang magandang friendship, sa malalim nilang pagsasamahan, lalo nilang nakikilala daw ang isa't isa. And kaya nga sabi ni Michael, na I gave it all pagdating dun sa pakikipagtrabaho, pakikipagkaibigan dito kay Jillian Ward. Si Jillian naman is very appreciative, very responsive naman siya, kasi hindi rin naman doon niya kayang dayain din yung kanyang sarili o ang kanyang emosyon. Talagang ang ganda, mahusay naman na kaibigang lalaki itong si Michael. So ang saya-saya lang kasi yung set na minsan nadalaw namin, na actually umalis kami agad kasi medyo may naipit na appointment, tas inabutan pa kami ng ulan, kaya medyo natagalan pa ng kung ilang oras yung anong tawag natin doon, pag-resume nung taping nila, kasi kaya pasensya, hindi kami nakapag-intay ng isa sa mga naimbita po kami doon ng GMA na alam mo yon, para siguro para makapanayam namin yung mga bida doon, lalo na nga ang particular na nga ang meet dyan. Ang sanang opportunity, but the thing is naipit yun minsan ang ano ko alam mo yung minsan dilema, o yung minsan mga kinaayawan ko na nauubos yung oras, na kunwari ang call time mo 1:00 ng hapon, tapos magro-roll sila ng mga bandang 3:00, dahil umulan, inabot ng 5:00, yung appointment ko ng 6:00, 7:00 ng gabi sa malayo pang pupuntahan, hindi ko nang pwedeng i-cancel kasi kumbaga yung oras ko na from 1:00 hanggang 5:00 dapat binigay ko na dun at nakapanayam ko na. But the thing is, may mga situation nga na gaya nung nag-umulan na pack up, hindi naman na pack up, but natigil lang sandali bago nila ni-resume. At nung nire-resume na nila, nakaalis na ako kasi meron nga akong kompromiso na hindi ko naman din pwedeng hindi puntahan kasi isa pa rin minamahal nating celebrity na dapat nating kapanayamin. So mga ganong situation, kaya sayang hindi ko nakuha, although binigyan ako ng press kit, ang tawag doon ng press release tungkol doon sa naging takbo ng interview ng ibang mga kasamahan natin. But anyway, itong My Ilonggo Girl continues to soar high sa ratings, at napatunayan na nga ng Mick Jill na meron silang magandang chemistry, and hopefully masundan pa itong kanilang pagsasamahan. And yun na nga, parang may naririnig na balita na after this, parang sa pelikula naman sila susubukan yung kanilang pagtatambal. But for now, maliwanag na maliwanag po, walang bahid ng kung ano man, walang kaplastikan. Ang samahan po ni Michael Sager at ni Jillian Ward ay tunay na tunay, genuine, kumbaga. Kung ano daw po yung nakikita natin on screen sa mga roles na kinalang ginagampanan, particular si Jill na dala-dalawa, dual role siya dito. And nakakatuwa nga yung naging episode sa Kapuso Mo, Jessica Soho, di ba, yung mga nakalook-alike ni Jillian doon. Tapos kung ano daw po yung nararamdaman natin at nakikita nila, yung kilig, ganun din po talaga sa totoong buhay, at kahit off the camera. Pero wag na muna natin pangunahan, kasi for now, wala namang opisyal na deklarasyon na sila'y magjowa na or may love angle na sa kanila. Pero ang samahan nila, perfect, magandang maganda.
Muli po, nagpapasalamat po ang inyong lingkod dito sa Unbearable Channel. Sa akin pong may namahal na sponsor, ang Ideal Vision, mula po dyan sa kay Dr. Jessica D., ang branch po nila sa SM Masinag, Antipolo, at sa mga iba pang branches nationwide, ang Ideal Vision ay tunay namang mapagkakatiliwala ang pagdating sa mga pananalamin. Magbibigay ng ayuda sa ating pagtingin, o di ba? Hindi ko lang ginagamit ngayon kasi nagre-reflect, di ba? Pag ginagamit ko kasi, nagre-reflect dito yung ilaw nung ano ko. Pero alam mo po, gaya nakikita kong gano'n. No? Of course, ang One Dental Clinic ni Dr. Pong Magtibay, may mga branches sila dyan sa Ortigas at saka dyan sa may Quezon Avenue, sa may malapit sa Rotonda. And ang Gorgeous Smile din ni Dr. Jess Solis, dyan sa may E. Rodriguez, malapit dyan sa may Christ the King, at saka dito sa may White Plains, may branch din sila dyan. Tapos, alin pa ba? Ang CIMAS Philippines is an organization ng mga diverse, mga sea divers po, na lagi po namin nakakasama, lalo pag may mga kalamidad. Sila po yung mga divers na talagang tumutulong sa pag-aayuda pag may mga binabaha. And of course, Colonel Jun Di Mayuga, ang matagal-matagal ko na pinamahal kong kaibigan at kumpare, miss na kita. Ang lahat ng mga kapwa Vilmanians, mga Vilmates, kina Marina, kina Onat, kay Professor Ed, kay Professor Tots, Jojo Lim, at marami pang iba. Maraming salamat sa inyo at sa mga kaibigan natin dyan na nasa Bicol. Diyos marahay na banggi po. Ang mga subscribers po natin from Japan, Ate Lolita Di Diyos Katsuki. Sa Canada, si Lee Reyes. O maraming iba pa, alam mo yan. And sa US, sa London, sa Italy, sa Spain, sa Dubai, Hong Kong, Japan. Inisa-isa ko na sila lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. O diba? At sino pa ba? Of course, ang Sandbox uli. Don Parilla, sina Ma'am Lilibeth, at saka si Emil Salas. Paul Salas ako. Emil Salas. Na matatagpuan dyan sa NHA Road, dyan sa Barangay de la Paz, Antipolo City. Alam ko yung malapit sa New Petro Gasoline. Tapos, saan pa ba? Ang dami pang iba. Ate V, Vilma Santos, walang sawang salamat sa iyo. Kay Kuya Boy Abunda. Kay Mayor Junjun Inares ng Antipolo City. Kay Kapwa Oragon na Enchong D. Kay Papa Piolo Pascual, Alfred Vargas, Ding Dong Dantes, Roderick Paulati, Joel Torre, sina Chanda Romero, at marami pang iba na mga close sa akin. Tita Perla, Tita Odette. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko na kayo kailangan. Isa-isa ulit dahil eto na po ako. Sa lahat po ng mga mentors ko, pasasalamat ulit. Ate Ludes, Inday Badiday, Direk Mario J. De Los Reyes, at sa mga naging tatay-tatayan ko. Tatay Douglas Quijano, nakalimutan kong banggitin. Tatay Douglas Quijano, of course, Butch Raquel, Kuya Ricky Lo, hello. Yo, di ba hello talaga pag hello dyan sa langit. Si Manay Ethel Ramos, yung kapatid tugang na Aisa Red. Lahat sila mga yumao na pahabain niyo muna ang buhay ko. Sabi nga ni Jessica Sosa sa akin na makausap ko, Ambet, kailangan humabang buhay natin, kailangan mabuhay tayo, kailangan tumanda tayo. Ang ganda nung sinabi ni Jessica, ha? Ambet, kailangan tumanda tayo kasi masaya pa rin mabuhay. O, di ba? And on that note, kailangan tumanda tayo na may pinagkatandaan. Nanay Christopher Min, maraming salamat. And yes, magbe-birthday din pala February 25 itong si Romel Chica. Happy birthday sa iyo, Romel. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabos, nagpapasalamat.